fungus. Fungus ba? Hindi ko masyado kasing tinutuunan ng pansin yan eh. Sili natin. Tag-ulan talaga. Ay, ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Di tayo mag-umpisa kasi pakita ko lang po si Arwana. Nagtataning light na tayo ngayon mga ka-farmer. Nandito sa labas. Pangalan niya ba yun? Pangalan niya ba yun? Yung klase ng fish yun. Ayan. So, ayan po mga ka-farmer. Papakita ko lang po kasi meron tayong bagong pagkain. Tapos ito yung ating mga halaman. Ayan, medyo nagre-recover na yung ating pulse. Yung mga bagong ano. So, nagtataning light na po tayo. At medyo ito nagre-rest siya pagka naiilawan. Ibig sabihin po pinapapula na po natin yan. Kailangan natin kasi nga lagyan ng tanning light para mas mapibilis yung kanyang pagpula, para lumabas po yung kanyang pagka super red. Ayan. Medyo ano ka pakain po natin ngayon ay ipis. Ayan, pasintabi sa mga may pula na yung kanyang pisngi. Ayan, may orange na. Kita niya yan? Meron na pong orange yan. Bago yung ating ayan, yung ano ba tawag yan? Filter. Laki na. Uy, pagpakitang gilas ka naman. Ayaw mong lumangoy. Masigla yan mga farmer. Ilaw lang talaga. Ayan. Ayan. Ito mga farmer, ito na po yung ipis natin. Actually, mali ko, nahalo ko yung breeder tsaka yung mga juvenile. Ayan o. Ayan po, ito yung lalaki. Kita niya may pakpak yung lalaki. At ito yung ating mga ipis. Dubia roaches po yan. Hindi po yan hindi po yan nalipad. Ayan, dapat gano'n na. Teka, ayusin ko nga. Ito yung pagkain nila. Feeds, tapos meron sila for hydration. Parang super warm din. Pero pwede rin may tubig, kaya lang ito medyo ano tayo. Medyo sa vegetables na lang po sila iinom ano. So, ayan. Pasintabi sa mga takot. Si Brother Maynard, kasi yung nagturo sa atin mag-arwana. Takpan natin yan. Hindi naman yan makakalis. May singawan naman. Lahat tayo dapat ipag-alala. Ayan, may mga butas yan. Ayun, ano naman siya, pinapakain niya pa ng yung bagong panganak na daga, mga farmer. Di ko ata kaya yan. Ibebe, sabi niya. Sa ipis nga lang natakot na siya. So, ayun. Tayo ay iikot dahil medyo masama ang panahon eh. Hindi na ako nagdilig kahapon. Sana ako, mag-i-spray sana ako. Ito yung mga bago nating nahuli sa tawag dito. Ay, may bulaklak oh. Sayang oh. Ba't ka naman nagtago? Ayan, may palabas pa uli yan. Cattleya, mga ka-farmer. At ito may palabas din po yung bulaklak niya doon oh. Pwede palang paghiwa-hiwalayin yan. Lalagay ko nga sa paso. When I have time naman. Ayan oh. Dancing lady. Pero may mga ibang variety pa nito Hahanap pa tayo. Oh, ito na. Diba? Sabi ko sa inyo eh. May pabulaklak tayo eh. Oh, dalawa yan. Pabulaklak. Maglalabasan ng mga bulaklak yan. Ano yan eh. Pabulaklak na. Very good banda Galingan ninyo. Mahal kayo. Nasa 600 din po ang isa. 550, 450, pinakamura na. May 800. Pero hindi ko binibili pag 800. Hanggang 500 lang tayo. 550 medyo masakit na. Ayan may mga fungus nga kailangan talagang din. Kailangan natin pag-aralan pa. Mga farmer, ayan. So, ayan, ikot-ikot lang tayo. Tingnan natin yung mga gulay natin.
May mga gulay natin. Dami na namang sili. Ayan. Ganda ng panahon. Sana ganito lang. Para kang nasa Norway. Ayan o, ganyan ang Norway mga ka-farmer pagka palabas ka. Tapos may dagat dyan. Diyan yung mga bundok. Oo. Daming talbos ng kamote oh. Sino gusto oh? Talbos ng kamote. Ito dadaanan lang to, dapat makuha na yan. Dadaanan na naman ng motor yan. Ganda. Tapos dumating na pala yung neem oil at baking soda. So yun muna ang i-spray natin. Titingnan natin kung magiging effective. At malay natin ano, para safe na po tayo. Mas healthy na po yung ating mga vegetables. May lumabas na ilan, pero yung iba wala na talaga, natabunan na. Hindi kinaya. Hindi po kaya. Hindi kaya talaga. Syempre naman ano, nasaan na kaya? Tumubo yun, kaya lang ayan oh, hirap oh. Talagang hirap. Kaya pa kaya yan? Hirapan talaga. Ulitin na lang natin. Grabe kasi yung ulan na yun. Talagang ano So ayan, umulan na naman. At yung mga kangkong, titirahin ko na yun yung dito. Baka kumalat pa yung mga insekto. Wala, sacrifice. Ang pangit mga ka-farmer. Pangit ng kangkong. Ayan o, tingnan nyo. Ano kaya ang cost nito? Baka madala sa baking soda ito. Pero hindi na po natin aphids to eh. Parang aphids ba? Para siyang bulak na fungus. Fungus ba? Hindi ko masyado kasing tinutuunan ng pansin yan eh. Bato na natin dyan sa fish pond. Wala. Sayang to, pero we have to do it. Sayang ang panahon. Sayang ang panahon. Ito yung kabila, pwedeng makuhanan pa yan, pero ito wala na. Ayan, bunutin na natin to. Bilis lang, palitan natin. Yan talaga. Kahapon nga kangkong din, ginisang dinner namin ka. Ginisang kangkong lang. Tapos ano ba yung konting ano ba yung inulam namin? Muron kangkong lang kasi kinain ko eh. Yung natirang ano, nagano sila, luto sa lemongrass na manok. Native yung pinakatay ko nung nakaraan. Yun niluto ng mga boys. Ni Papa yan pala. Yun yung lunch nila, may tira pa. So yun naman ang dinner namin. Itong malalaki, grabe oh, pangit oh, tingnan nyo oh. Kailangan talagang yan, sacrifice. Hindi ko na muna tataniman to kasi ito mayroon din eh, lilipat lang, di ba? Kailangan malinis to lahat. Huwag na muna nating taniman to, lilipat lang eh. Bok choy natin, may iba tayo. Wala akong makitang ayungin ngayon kinakabahan ako pero okay lang kung talagang, pero hindi naman siguro mamamatay yung mga yun. Baka lumipat lang po ng ano, baka napunta na doon sa mga kangkong. Pero sabi ni Rizal may nakita daw siya dito. Ay, inuumpisa na yung bok choy natin. Patay ka talaga naman inuumpisahan na. Pero ito, ano lang yan, may makuha tayo, okay lang, papalitan din natin. Ito may tanim na speedy radish. Radish po na native, yung local natin, di po Korean. Kasi baka mamaya palpak yung Korean, wala tayong radish. Si mama pa naman nagustuhan din, so okay na rin. Paket tayo, ayan mga farmer.
Huwag kang sumabit. Akin pa. Tinitingnan ko. Bumaba yung tubig eh. Sabi ni Rizal kuya, mayroon na palang similya. Ayungin yun. Baka wala naman. Baka naandun na sila sa kangkungan. Mag-ano sana ako, ikot pa sana ako doon mga ka-farmer. Kaya lang grabe, sobra na akong pagod. Alam niyo yung mata ko, dahil may astigmatism, pag hindi po nakakaidlip ng kahit 30 minutes man lang maipikit mo ng hapon, ay maano may pintig-pintig. So ayun, eto ipapahiga na lang natin siguro yung papaya na yan para ma-test din natin yung ano, paano ang nakahiga. Ayusin ko pa sana tong mga pechay. Sabi ko parang hindi ko nakaya. Tingnan niyo mga ka-farmer yung ano, tingnan niyo po yung ano, yung ating tubig ano. Gumanda na oh. Yan yung sinasabi ko na after po nung, di ba, parang putik siya, mga ilang araw lang, tingnan nyo, maganda po yung quality ng tubig natin. Gaganda pa po yan pagka naarawan na. Magiging dark, ano yan, dark green, parang dark green, parang lumot ang kulay, no? So, sign po yun na maganda yung quality ng tubig. So, ayun. Pagka nag-init, kasi yun ang mag-create pa po ng algae din, kaya magiging maganda. So ito, ayusin ko pa sana. Alang may mga butal-butal. Tingnan ko yung mga ayungin na naandito nung nakaraan. Nawala po. Parang na ano nung baka sumalubong doon sa ano, no? Pero okay lang, dadami naman po yan. Marami pang mangingitlog. Na ayungin. Avocado natin, hinahayaan lang natin ito. Magre-replant din sana tayo. Yung mga tinamaan, talagang idinapa ng ulan, no? Iba binali pa. Yan, no? Mga binali ng ulan po yan. Dami din, ano? Talagang yun, marami tayong makukuhanan. Medyo yellowish. So sign po yan na no, pahinga ko ng konti, baka lagyan natin ng fish amino acid yan. Kung ulan-ulan na naman. O yung ating mga tanim ngayon, wala tayong gaanong maha-harvest dahil planting season pa lang. Ay nako. So ayan, hanggang dito na lang po muna. At kailangan kong ipikit ito kahit 30 minutes dahil para akong nahihilo. Ayan. Pero magpapakain muna ako ng tilapia para medyo relaxing mode. Parang kambing ang nakapasok, mga farmer. Parang hindi po tao ang kumuha. Kambing to. Ayan, oh. Nakapasok na kambing. Talaga naman. Kambing to. Ayan, oh. Nadali tayo ng kambing, ah. Nakapasok na kambing. Kambing ko na eh. Hindi tao. Tinira ng kambing. Pero mabilis lang naman yan. Oh, ayan ayan mga farmer. Tuloy natin yung vlog kahapon. At i-upload ko sana. Nakita ko parang ang konti pala ng ilang minuto lang pala 'yon. So, ayun. Ako po ay dito naghihintay na may tumubo pero mukhang wala na, no. Ayusin na natin 'to. Palitan natin. Ayan, oh. Bago ang lahat, pupunta lang po muna ako. Hoy. Doon sa kabila, tingnan natin kung may mga kalaban tayo ditong. Binunot ko na yung doon, yung mustasa natin, gumaganda naman. Kaya lang kagabi po kahapon nag-replant pala ako ng konti. Yung mga nilagay ako dyan, yung mga bakante. Grabe po yung ulan na naman. Pero hindi naman kasing lakas nung nakaraan kasi wala pong putik na nagano sa fish pan natin. Pero so far ay makulimlim pa rin.
Ang nipis ng pechay natin, parang gusto kong ulitin. Hinayang naman ako. Ang kangkong kukuha kami dito, then papalitan na natin kasi yun naman parating na next week makukuha na yan. Umaraw lang ng konti, okay na. Ito kasi okay na, yung meron pa din konti-konti pero pwede na yan. Tapos ito, hindi naman nasira. Radish po ito na speedy. Yung radish natin na normal, ordinary. Hindi po to Korean kasi ayoko din namang baka mamaya pumalpak yung Korean. Tapos ito mustasa na naman. Ganun lang. Mamaya punta tayo doon. Silipin natin yung sitwasyon po doon sa talungan at mga sili. Kasi alam ko bumaba na yung lupa. Ayun, nakalitaw na po yung pinaka kanto nung ano. So hopefully wala na rin tubig gaano. Yan na, silipin natin yung ating ang ano pala, sabi ni Mario, ewan ko totoo yung kumakain pala ng nyug, yung pala yung nakikita natin dun sa tain ng yung Carabao manure na mga ano ba ang tawag dun, yun daw yung nagiging uang pagka naging mature. Bah, sabi ko dapat pala pinapatay bihira yan. So ayan na po yung tubig, tuloy-tuloy pa din yung daloy syempre. Ayan. Pero ang kinaganda, wala na tayong tubig dito sa talungan. Ayan, wala na pong tubig. Namumunga na uli yung ating mga sili. Dami dito. Itong kalaban natin yung Purten shoot borer. So ayan, dito kahit maputik. So wala nang tubig. Ayan, nagawa na po ng paraan na na natin, na kuha na natin yung tamang ng mayroong kalaban pa rin dito ayan tignan nyo. So ayan, okay na yan. Ito yung kinainan. Awa ng Diyos, wala naman pong at least hindi na hindi ito yun, nandito sa kabila. Ito ba yun? Kailangan yatang ulitin mahal na mahal pa naman natin ang mga nyug na to. So si Kongkong nagpalagay na rin po ako ng fertilizer dun sa kabila sa taas. May litsunan yung mga nyug doon kasi kailangan din tingnan nyo to, nangyari dito, bakit punggok ka. Mukhang kailangan natin yung mga sili, wala na. Grabe, tinamaan po ng lapnos tingnan nyo sili natin, tag-ulan talaga. Lapnos. Hindi kasi kami nag-i-spray din po mga farmer, kaya diba, fungicide siguro kailangan. Pero pagka ganyan daw wala na kumalat na.
replant na lang. Kinaganda yung mga laga nating papaya ay sana magtuloy-tuloy. Napaka-healthy po. Hindi naman natin pinagyayabang, pinagkikita ko lang pinagkikita ko lang po na I'm happy na kahit papaano di ba? Kaya lang tingnan nyo ito, putol oh. Sana itong mga susunod alagaan natin sa fertilizer yan. Hindi tayo pwedeng magpakampante. Ay, ang ganda. Ay, ano na yung saging. Nagbigay na ng suhi. So, ibig sabihin ayos. Makukuha na tayong pang replant. Ganda oh. Anong puno ng nyog. Yung iba sinusunog to tanggal din ng insekto nga naman tapos daw magbubunga. Daming kalaban isang ikot ko may dala akong lason para madali sila. Mahirap yan. Problema po ng iba yan, hindi nila alam kung paano patayin, pero kami simple lang ang pangpatay dyan. Simple lang naman ang pampatay dyan. So ayan, sana maglakihan yung ating mga papaya. Diba? Nakakatuwa. Daming palaka. So maximum na yung tubig natin, ganyan lang. Hindi na natin pwedeng laliman pa kasi hanggat wala pa pong tambak yung naandoon, hindi tayo pwedeng palalim. Pero pagka yun ay natambakan na, pwede na tayong papalitan lang naman yung tubo. Wala namang problema yan. Pwede tayo magpatubig kung talagang kailangan natin para sa ating mga isda. Okay na. So ayan, marami pong salamat. At least nakaikot ako. Napakita ko po na wala ng tubig yung ating talungan at grabe. Baka may gusto ng oregano. Oregano. Tanim pa si Kongkong dito papaya. Yari.